Nakakuha ako, balor $1 na dahon ng ampalaya. Buti na lang talaga meron ng Myanmar shop dito malapit sa amin. Yung mga dati na wala, meron na. Nakukuha na, nabibili na, may paninda na sila. Bagong pitas. 6 years ko na dito sa amo ko. So, as in, ngayon lang ako nakakabili ng mga talbos ng kalabasa, dahon ng ampalaya, mga ganon. Kasi nga, wala sa mga Indian shop. At ngayon, taon lang talaga nagkaroon ng Myanmar shop dito malapit sa amin. So, hindi sa pagiging OA. I-freezer ko ulit to, idagdag ko sa mga gulay ko na naka-freezer. May ano pa siya, oh. May bunga ng konti. Ay, hindi. Uulamin ko ngayong araw. Kasi may bagoong ako, 'di ba? So, ito lang. Alam niyo yung talbos ng kamote na sinasalad na may bagoong, ganun. Ilambong ko. Ikilnat. Tapos pag nandito ang amo ko, sabihin niya, what is that? May paninda din sila doon, talbos ng ipil-ipil. Pagkain daw nila. Kahit nung nasa Thailand kami, talagang as in, inuulam nila yung talbos ng ipil-ipil, yung mga lokal. Kahit yung talbos ng makahiya. Ako sabi ko, ay, nakakain ba yan? Pagkain daw nila. So, syempre, respect its culture, di ba? Minsan talaga dito sa abroad mo matitikman yung mga pagkain, mga gulay or mga ulam na akala natin sa Pilipinas hindi nakakain. Kasi alam nyo, ang mga gulay sa mga Chinese, paulit-ulit lang lahat ng klase ng petchay. Yun lang, paulit-ulit. Wala kang makitang kakaiba. Lahat ng klase ng petchay, yun ang makita mong dahon. Petchay, spinach, basta mga ganung family ng gulay. Sa Indian shop naman, makikita mo doon mostly yung puno ng saging. Basta wala yung mga cravings na pang Pilipino. Kaya tuwang-tuwa ako nung nakita ko ito nga sa Myanmar shop. Doon ko na-realize na ang Myanmar pala nakakawig sa taste buds ng mga Pinoy. Pero mas maanghang lang din sila. Kasi pati yung mga kakanin nila, ganun yung niluluto naming mga Ilocano, yung linapet, yung kiwar, ganun. Mas maanghang nga lang yung panlasa nila kumpara sa ating mga Pilipino. Bakit pa ulit-ulit ako? Ayan, may bunga na naman. Yung friend ko noon na umuwi ng Pilipinas, nakisuyo ako, magdala siya ng talbos ng ampalaya. Dinala naman niya dito sa Singapore, nakapasok. Kaso hindi ko natikman kasi nag-moist, naging mabaho. Fresh kasi. So, pagdating niya, hindi niya na-i-ref kaagad, nangitim ang talbos. Naging mabaho, nasira, tinapon. So, sayang, walang nakatikim. Nakapasok lang ng Singapore pero hindi natikman. Basura din ng Singapore ang nakinabang. Kaya simula nun, hindi na ako nagpapasuyo. Sa Indian shop naman, hanapin mo tong ganito, tatanungin mo kung meron sila. Lagi nilang sinasabi, alam daw nila yung bitter gourd, nakakain, yung bunga, alam daw nila na gulay, pero tong dahon or talbos, hindi daw nila kinakain. At saka kapag e-export daw, papunta dito sa Singapore, mabubulok na daw pagdating dito, kaya wala silang mostly paninda. So hindi ko alam kung nasaan ang source nitong Myanmar shop, bakit merong mga ganito, madaming talbos. Ayan, mukha lang madami pero konti lang yan kapag naluto na. So kalahati salad para sa bagoong, kalahati freezer.